Kamusta, minamahal na mga kapatid? Anong napakalaking kasiyahan na nandito ako kasama kayo sa special na sandali na ito. Lagi itong isang pagpapala na may bahagi ang salita ng Diyos at magtipon sa espiritu at katotohanan. Ngayon, sama-sama tayo para sa isang napakahalagang layunin, ang ating makapangyarihang panalangin upang makatanggap ng mga himala. Bago ang lahat, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na naglaan ng oras mula sa inyong araw upang narito. Kung maaari, manatili kayo sa akin hanggang sa huli dahil alam natin na ang mga tumatanggap ng pinakamahusay mula sa Diyos ay ang mga nagtitiis hanggang sa wakas. Kaya't kung hindi ka makakasama hanggang sa dulo ng panalangin, maaari mo itong ipagpaliban dahil ang panalangin na ito ay isa sa mga pinakamalakas at tiyak na darating ang himala. Kung ikaw ay bago sa aming channel, maligayang pagdating. Narito kami hindi lamang upang matuto ng higit patungkol sa salita ng Diyos, kundi upang ipamuhay ang salitang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung ikaw ay bahagi ng aming komunidad, napakaganda na makasama ka muli. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tema na malalim na tumatama sa ating puso at pananampalataya, ang panalangin. Ang panalangin ay ang ating direktang komunikasyon sa Diyos, ang ating mapagmahal na Ama. Sa pamamagitan ng panalangin, naipapahayag natin ang ating mga takot, nagpapasalamat sa mga natanggap na biyaya, at lalo na, humihingi ng mga himala sa ating mga buhay. Itinuro sa atin ng Biblia na lahat ng ating hihingin sa panalangin, kung tayo'y nananampalataya, ay ating matanggap. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pananampalataya sa panalangin at ang katiyakan na laging nakatuon ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Nakapag-isip ka na ba tungkol sa kapangyarihan ng isang panalangin? Madalas tayong humaharap sa mga sitwasyon na tila imposibleng malampasan, mga hamon na nagiging sanhi na sanhi ng ating panghihina o kahit kawalang pag-asa. Ngunit sa mga sandaling ito, ang panalangin ay nagiging isang makapangyarihang instrumento sa ating mga kamay. Sa ating panalangin na may pananampalataya, pinubuksan natin ang pinto para sa supernatural na makapasok sa ating mga buhay. At ito ang nais nating tuklasin na magkasama ngayon. Kung paano tayo makakakonekta sa banal na kapangyarihan ito sa pamamagitan ng panalangin. Inaanyayahan kita na pag-isipan ang mga himala na nais mong makita sa iyong buhay. Maaring ito ay isang paggaling, isang pagkakasundo ng mga relasyon, isang pinto ng trabaho na bumubukas o kahit isang bagong landas na lumilitaw. Ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Kaya't huwag matakot na mangarap ng malaki at ilagay sa harapan ng Diyos ang mga hangarin ng iyong puso. Sa buong video, gagabayan kita sa isang makapangyarihang panalangin kung saan sama-sama tayong hihingi ng mga biyayang kailangan natin. Nais kong hikayatin ka na lubos na magbukas sa panahong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi sa mga komento ang iyong mga layunin sa panalangin, ang iyong mga pangangailangan at kahit ang iyong mga patotoo na mga himala na natamo mo na. Ito ay hindi lamang nagbibigay lakas sa atin, kundi nagpapalakas din sa ating komunidad ng pananampalataya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, inaanyayahan kita na gawin ito ngayon. Sa ganitong paraan, mananatili kang updated sa lahat ng nilalaman na aming ipinopost, laging may layuning palakasin at patibayin ang iyong panampalataya. Huwag kalimutang i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification at hindi ma-miss ang anumang panalangin o aral na maaring makaimpluwensya sa iyong buhay. Tandaan, ang panalangin ay hindi lamang isang sandali ng paghiling, kundi pati na rin ng pakikinig. Ito ay isang dialogo kung saan maaari nating maramdaman ang presensya ng Diyos at ang kapayapaan na Kanyang inaalok. Kaya't ihanda ang iyong puso, itugma ang iyong mga inaasahan at maging handa na tumanggap ng kung ano ang mayroon ang Diyos para sa iyo. Sama-sama, sa pananampalataya at pagkakaisa, hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Manampalataya na ang araw na ito ay espesyal at may malalaking bagay na darating. Manatili sa amin at simulan natin ang magandang paglalakbay ng makapangyarihang panalangin upang makatanggap ng mga himala. Naway pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Ang awit 23 ay isa sa mga pinakaminamahal at pinigkas na taludtod sa Biblia. At ang lalim nito ay nag-aalok ng maraming pagninilay-nilay tungkol sa makapangyarihang panalangin upang makatanggap ng mga himala. Habang nagmuni-muni tayo sa awit na ito, inaanyayahan tayong kilalanin ng Diyos bilang ating pastol, na gumagabay, nagpoprotekta, at nagbibigay sa atin.
Ang imaheng ito ay nagdadala ng pakiramdam ng seguridad at tiwala na mahalaga para sa pagsasagawa ng panalangin. Kapag tiningnan natin ang unang taludtod, ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangin. Naalala natin na sa pagtitiwala sa Diyos, hindi lamang tayo may pangako ng kanyang mga provision, kundi pati na rin ang katiyakan na siya ay laging naririyan sa ating tabi. Ang panalangin sa kontekstong ito ay nagiging isang intimong dialogo sa pagitan ng tapat at ng pastol. Hindi lamang ito tungkol sa paghiling, kundi sa pag-aalay sa pagbubukas upang marinig ang kanyang tinig at sundin ang kanyang gabay. Ang pag-aalay ay isang gawa ng pananampalataya, at ang pananampalataya ay ang pundasyon na nagpapalakas sa ating mga panalangin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang central na tema sa awit 23. Sa mga sandali ng pag-aalala o hirap, kapag ang mga anino ng buhay ay tila humahaplos sa atin, madali na mawala ng pag-asa. Gayunpaman, tinitiyak ng taludtod na ito na kahit na naglalakad tayo sa libis ng anino ng kamatayan, hindi natin kailangang matakot sa anumang masama, sapagkat ang presensya ng Diyos ay ating kaaliwan. Ang katiyakang ito ay dapat magdala sa atin na manalangin na may tapang at determinasyon, na alam na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang natin na ipapahayag ang ating mga kagustuhan, kundi pinatibay din natin ang ating pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na gumawa ng mga himala sa ating buhay. Ang makapangyarihang panalangin sa makatuwid ay nagmumula sa isang puso na ganap na nagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, dapat nating alalahanin na ang Diyos ay hindi lamang tagapakinig, kundi isang pastol na nag-aalaga sa bawat detalye ng ating buhay. Alam niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin ito ipahayag. Kaya't ang panalangin ay dapat maging isang paanyaya upang kumilos ang Diyos sa ating buhay, na inaayon ang ating mga hangarin sa kanyang kalooban. Ang pag-aalay ng ating mga alalahanin sa kanya ay isang mahalagang hakbang upang maranasan ang mga himala. Ang isa pang mahalagang bahagi ng pagninilay na ito ay ang pagkaunawa na ang panalangin ay hindi dapat ituring na isang nakahiwalay na sandali ng paghingi. Ipinapakita rin sa atin ng awit 23 ang pagpapatuloy ng relasyong ito. Ang makapangyarihang panalangin ay ang panalangin na nagiging sariwa araw-araw, katulad ng pagtitiwala sa Diyos na dapat maging isang tuloy-tuloy na pagsasanay. Sa pamamagitan ng buo ng isang malapit na relasyon sa Diyos, lumalakas ang ating pananampalataya at sa ganitong paraan, lumalawak ang ating kakayahang umasa sa mga himala. Kapag tayo ay nakadarama ng seguridad sa presensya ng Diyos, ang inaasahan na may mangyayaring pambihira ay nagiging isang nakahikbi na realidad. Bukod dito, ang awit 23 ay nagsasalita tungkol sa mesa na inihahanda ng Diyos para sa atin sa harap ng ating mga kaaway. Ang imaheng ito ay makapangyarihan at nagtuturo sa atin na kahit nasa gitna ng mga pagsubok at pagsubok, may kakayahan ng Diyos na magbigay sa atin ng mga biyayang nagbibigay suporta. Ang panalangin sa makatuwid ay dapat maging isang gawa ng pasasalamat at pagkilala na kahit nasa mga mahihirap na panahon, ang Diyos ay nagtatrabaho para sa ating kabutihan. Kapag pinasasalamatan natin ang Diyos para sa kanyang mga pangako at para sa mga biyayang hindi pa natin nakita, sa katunayan, pinapalalakas natin ang ating pananampalataya at ang ating inaasahan. Ang saloobin na ito ng pasasalamat ay isang susi na nagbubukas ng mga pinto para sa mga himala. Ang banal na proteksyon ay isa ring aspeto na hindi natin dapat balewalain. Kapag tayo ay nananalangin, maaari tayong humiling ng proteksyon ng Diyos sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Ang awit 23 ay nagpapaalala sa atin na tayo ay ginagabayan hindi lamang sa mga daan ng kasaganaan, kundi pati na rin sa mga sandali ng pagsubok. Ang makapangyarihang panalangin ay hindi lamang humihingi ng mga personal na hangarin, kundi pati na rin ng proteksyon at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan, ang panalangin ay nag-aalok sa atin ng ligtas na kanlungan, kung saan tayo ay nakakahanap ng lakas upang harapin ang mga hamon. Sa wakas, ang pagsasagawa ng panalangin na inspirasyon ng awit 23 ay nag-aanyaya sa atin na pag-isang ating sariling kahinaan at ang ating pangailangan sa Diyos. Ang pagkilala na tayo ay mga tupa na nangangailangan ng pag-aalaga ng pastol ay isang mahalagang hakbang upang maranasan ang mga himala. Sa pagsasama natin sa kanyang mga kamay, nagbubukas tayo sa banal na pagkilos at mga interbensyon na kanyang maaring gawin sa ating buhay.
Sa makatuwid, sa ating panalangin, naway lagi tayong alalahanin na ang tunay na diwa ng makapangyarihang panalangin ay nasa pagtitiwala at pag-aalay sa ating mapagmahal na pastol, na hindi tayo kailanman iiwan at laging handang gabayan tayo patungo sa mabuti at perpekto. Ang pagninilay-nilay sa Mateo 21:22 ay nag-aanyaya sa atin na maunawaan ang lalim ng kapangyarihan ng panalangin at ang likas na ugnayan nito sa pananampalataya. Sa pagsasabi ni Jesus na lahat ng inyong hingin sa panalangin, kung kayo'y nananampalataya ay inyong matatanggap, itinuro niya sa atin ang isang mahalagang katotohanan ng Kristiyanong daan. Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ang taludtod na ito ay nagdadala sa atin upang maunawaan na ang panalangin ay hindi lamang isang kilos ng paghiling. Ito ay isang kilos ng pagtitiwala, pag-aalay at pagkilala sa soberanya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang makapangyarihang panalangin na ating hinahanap ay hindi nakabatay sa mga walang kuwentang salita o mga mahika. Ito ay nagmumula sa isang pusong naniniwala na nakatayo sa katiyakan na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Efeso 3:20. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang tayo nagtatapon ng ating mga hangarin sa hangin, kundi tayo ay kumokonekta sa lumikha, ang siya na nakakaalam sa bawat detalye ng ating buhay at may kapangyarihang baguhin ang mga pangyayari. Ang pananampalatayang naglilipat ng mga bundok ay yaong nakabatay sa kaalaman na ang Diyos ay mabuti, na siya ay pag-ibig at nanais niya ang pinakamainam para sa atin. Mahalagang tandaan na ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagdududa, kundi ang pasya na magtiwala kahit na hindi natin ganap na naunawaan ang nangyayari sa ating paligid. Maraming beses tayong naharap sa mga napakalaking hamon sa mga sitwasyong tila imposibleng masolusyunan. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, tayo ay tinatawag na ipakita ang ating pananampalataya. Ang panalangin kasama ng pananampalataya ay nagiging daluyan kung saan ang mga himala ay maaring mangyari. Kapag tayo ay nananalangin, dapat tayong gumawa nito ng may taos pusong puso at bukas. Ang katapatan sa ating mga hiling ay mahalaga, sapagkat ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng mga salita, kundi ng intensyon at tunay na pagnanais na nasa likod nito. Sa pagiging transparent ng ating kahinaan, ang Diyos ay nahahayag. Siya ay sabik sa ating relasyon sa Kanya, at kasama dito ang ating mga takot, pagkabahala at pag-asa. Sa pagdadala ng lahat ng ito sa Diyos sa panalangin, kinikilala natin na tayo ay nangangailangan sa Kanya at na ang ating tiwala ay hindi na sa ating sarili, kundi sa Kanya. Ang makapangyarihang panalangin ay nangangailangan ng pagtitiyaga. Itinuro ito sa atin ni Jesus sa iba't ibang talinghaga kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng hindi pagsuko. Ang babae na nagpatuloy sa paghiling sa hindi makatarungang hukom, halimbawa, ay nagpapakita sa atin na ang pagtitiyaga sa ating mga panalangin ay isang mahalagang bahagi. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kapag ang mga sagot ay hindi dumarating sa bilis na nais natin. Kailangan nating alalahanin na ang Diyos ay may perpektong panahon para sa lahat. Ang paghihintay ay maaring maging pagkakataon ng paglago, pagkatuto, at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Isang pangunahing aspeto ng panalangin ay ang pagkakaisa. Kapag tayo ay nananalangin ng sama-sama, pinatitibay natin ang ating kolektibong pananampalataya at lumilikha ng kapaligiran na angkop para sa mga himala na lumabas. Ang pagkakaisa sa pagitan ng mga kapatid ay isang salamin ng katawan ni Kristo, kung saan ang bawat isa ay nagdadala ng kani-kanilang pananampalataya at pag-asa na bumubuo ng isang makapangyarihang patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Ang magkakasamang panalangin, tulad ng inirawan sa Santiago, ay may mahalagang papel hindi lamang sa buhay ng nagdarasal, kundi pati na rin sa buhay ng mga pinagdarasal. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong magamit bilang mga instrumento ng Diyos upang magdala ng pagpapagaling, pagbuo, at mga himala sa buhay ng iba. Dapat din tayong maging bukas upang tanggapin ang mga himala na nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Madalas, ang ating mga inaasahan kung paano at kailan mangyayari ang mga himalang ito ay maaring magdulot sa atin ng pagkabulag sa mga banayad na paraan na ginagamit ng Diyos upang kumilos sa ating mga buhay. Kaya mahalaga ang pagkaroon ng isang pusong mapagpasalamat at mapagmatsyag, kinikilala ang maliliit at malalaking biyayang nakapaligid sa atin araw-araw. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata sa pagkilos ng Diyos at naghahanda sa atin upang tumanggap pa ng higit pa.
Sa wakas, ang makapangyarihang panalangin upang makatanggap ng mga himala ay nag-aanyaya sa atin sa isang estado ng pag-aalay at pagsuko. Kailangan nating maging handa na tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit na hindi ito umaayon sa ating mga hangarin. Ang tunay na pananampalataya ay nahahayag kapag nagtitiwala tayo hindi lamang sa kung ano ang maaring gawin ng Diyos, kundi kung sino siya. Sa pag-aalay ng ating mga buhay sa Kanya sa panalangin, makakapagpahinga tayo sa katiyakan na siya ang may kontrol, nagtatrabaho sa atin at sa pamamagitan natin, palaging para sa ating kabutihan at sa Kanyang kaluwalhatian. Sa makatuwid sa ating paglapit sa Diyos sa panalangin, naway gawin natin ito ng may pananampalataya. Naniniwala na siya ay may kakayahang gumawa ng mga himala sa ating mga buhay, at na bawat kahilingang iniharap sa Kanya ay isang pagkakataon upang maranasan ang kaganapan ng Kanyang biyaya at pag-ibig. Ang panalangin ay isang sentrong pagsasanay sa buhay ng Kristiyano, at ang Santiago 5:16 ay nag-aalok sa atin ng masaganang pagninilay-nilay tungkol sa kapangyarihan nito, lalo na kapag isinasagawa sa komunidad. Ang taludtod ay nagsasaad. Ang panalangin na matuwid ay maaaring gumawa ng marami sa mga epekto nito. Dito, naaalala tayo na ang panalangin ay hindi lamang isang individual na pagsasanay, kundi isang makapangyarihang puwersa kapag ibinabahagi sa pagitan ng mga kapatid sa pananampalataya. Ang magkakasamang panalangin ay isang pangunahing elemento upang makatanggap ng mga himala. Kapag tayo ay nananalangin ng sama-sama, lumilikha tayo ng isang atmosfera ng pananampalataya at pag-asa. Ang pagkilos ng pag-isa na ating mga tinig at puso sa panalangin ay nagpapalakas sa ating espiritual na ugnayan at tumutulong sa atin na alalahanin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka at hamon. Ang komunidad ng mga Kristiyano ay tinawag na maging isang tulungan, kung saan ang bawat miyembro ay maaring magdala ng kanilang mga alalahanin, pagkabahala at pangangailangan sa mesa. Ang pagbabahaging ito ay hindi lamang naglalapit sa atin, kundi nagpapalakas din sa atin na magtiwala ng higit sa mga pangako ng Diyos. Ang masigasig na panalangin, tulad ng binanggit sa taludtod, ay nangangahulugang isang malalim na pangako. Ito ay hindi tungkol sa mga mababaw o routine na panalangin, kundi isang taos-pusong daing na nagmumula sa puso. Kapag tayo ay nananalangin ng masigasig, kinikilala natin ang soberanya ng Diyos sa ating mga buhay at hinahanap ang Kanyang interbensyon sa ating mga kalagayan. Dito sa lugar ng kahinaan at pag-aalay, ang mga himala ay maaring mangyari. Ang tindi na ating panalangin ay maaring maging susi na nagbubukas ng mga pinto na tila nakasara, nagdadala ng pagpapagaling, pagbabago at pagbuo. Dagdag pa rito, ang pagpapahayag sa isa't isa ay isang aspeto na binibigyan diin ni Santiago. Kapag tayo ay nagbubukas sa isa't isa, kinikilala ang ating mga kahinaan at kasalanan, lumiliha tayo ng espasyo para sa pagpapagaling hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa emosyonal at pisikal. Ang kahinaan sa komunidad ay nagpapahintulot sa biyaya ng Diyos na dumaloy, nagbibigay ng kapaligiran kung saan maaring magpakita ang mga himala. Ang kapangyarihan ng pagkukumpisal at panalangin ng magkasama ay hindi dapat maliitin. Ito ay isang paraan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, pinalalaya tayo mula sa mga pasanin at nagdadala ng pagbabago. Ang panalangin sa komunidad ay nagtuturo din sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng responsibilidad sa isa't isa. Hindi tayo nandito para lamang ipanalangin ang ating sarili, kundi upang ipanalangin ang bawat isa. Pinapaalala nito sa atin ang ating misyon bilang katawan ni Kristo. Suportahan, palakasin at itaguyod ang bawat isa sa mga oras ng pangangailangan. Kapag alam natin na may mga kapatid na nananalangin para sa atin, ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na harapin ang mga hamon. Ang pananalangin ay isang gawa ng pagmamahal na sumasalamin sa puso ng Diyos na nagnanais na lahat ay maranasan ang Kanyang presensya at kapangyarihan. Ang mga himalang maaring bumukal mula sa ganitong sama-samang gawain ay iba-iba. Maari itong maging pagpapagaling sa isang karamdaman, ang pagbagbalik ng nasirang ugnayan, ang probisyon sa panahon ng pangangailangan, o maging ang pagbabago ng puso't isipan. Sa ating sama-samang panalangin, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at pinalalago ang ating inaasahan na kikilos ang Diyos sa mga paraang maaring hindi natin maisip. Ang kasaysayan ng simbahan ay puno ng mga kwento ng mga himalang nangyari bilang tugon sa panalangin ng komunidad, at ito ay nananatiling totoo hanggang ngayon.
Ang makapangyarihang panalangin para sa mga himala ay hindi dapat ituring na isang individual na hiling lamang, kundi isang tawag sa katawan ni Kristo na magkaisa sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nagsama-sama sa panalangin, hindi lamang natin hinahanap ang banal na pakikialam, kundi inaayon din natin ang ating mga puso sa layunin ng Diyos. Ito ay isang paanyaya na ang kanyang kalooban ay maganap sa ating mga buhay at sa buhay ng ating komunidad. Sa mga katuwid, habang pinag-iisipan natin ang Santiago 5:16, tayo ay hinahamon na pahalagahan ang panalangin ng komunidad at linangin ang isang espiritu ng pagkakaisang pagdarasal. Naway maalala natin na ang masiding panalangin ng matuwid ay makapangyarihan sa bisa nito at sa ating sama-samang panalangin, pinubuksan natin ang isang bukal ng kapangyarihan na maaring magdala ng madakilang pagbago sa ating mga buhay at sa buhay ng ating simbahan. Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa, sa iyo kami nakakahanap ng liwanag at pag-asa. Ako lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng pagsuko at pagsamo. Kinikilala ko ang iyong kadakilaan at kapangyarihan na walang hanggan at lampas sa aming pangunawa. Ikaw ang Diyos ng mga himala, ang nagbabago ng kalungkutan tungo sa kagalakan, ng sakit tungo sa kagalingan, at ng pagdurusa tungo sa kapayapaan. Ngayon, humihingi ako sa iyo ng may bukas na puso, hinahanap ang iyong banal na pakikialam sa aming mga buhay. O Ama, sa mga sandaling ito, hinihiling ko na iyong tingnan ang mga dumadaan sa mahihirap na panahon nang maharap sa mga hamong tila walang lunas. Naway ang iyong makapangyarihang kamay ay dumampi sa bawat isa sa kanila, nagdadala ng ginhawa at pagbabago. Alam ko na walang imposible sa iyo at ang iyong kalooban ay perpekto. Kaya't inihabilin ko sa iyo ang lahat ng alalahanin at mga pasanin ng aming mga puso. Naway ang iyong kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa ay maghari sa bawat isip at bawat kaluluwa. Panginoon, pinupuri kita sa iyong walang hanggang kabutihan at sa iyong habag na laging bago tuwing umaga. Sa bawat luhang ibinubuhos namin, sa bawat sandaling kawalan ng pag-asa, ikaw ay kasama namin, naglalakad sa tabi namin. At dahil dito, sa araw na ito, na may hindi natitinag na pananampalataya, humihiling ako ng mga himala. Mga himala sa aming mga buhay, sa kalusugan ng aming mga katawan, sa pagbabalik ng mga relasyon, sa kasaganaan ng aming mga gawain, at sa pagbabago ng aming mga pangarap. Humihiling ako, Panginoon, para sa mga may sakit na humaharap sa mga sakit na tila walang lunas. Naway ang iyong liwanag ay tumagos sa bawat selula, bawat organo, nagdadala ng kagalingan at pagbabalik ng lakas. Naway ang mga doktor at mga profesional sa kalusugan ay maging mga instrumento ng iyong kalooban, at sa pamagitan nila, makita namin ang iyong kaluwalhatian. Naway ang mga sakit ay mapawi at mabuhay ang mga tao upang purihin ang iyong pangalan. Ama, ipinapanalangin ko rin ang mga dumaranas ng matinding kahirapan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at naway ang aming pananampalataya ay maging matatag. Alam na lagi kang kumikilos para sa amin kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Panginoon, nagpapasalamat ako para sa mga pangako mong iniwan sa iyong salita. Turuan mo kaming umasa sa mga iyon at naway sa bawat himala ay magpatibay ito ng aming pananampalataya at magdulot ng papuri sa iyo sa aming buhay. Amen. Here's the translation into Filipino. Naway ang iyong lakas ang maging bukal ng panibagong sigla para sa mga nakaramdam ng kahinaan at kawalan ng kapangyarihan. Naway matagpuan nila sa iyo ang kinakailangang lakas upang magpatuloy kahit sa harap ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming alalahanin na sa aming kahinaan, ang iyong biyaya ay nagiging ganap. Naway magtulungan kami maging suporta at lakas ng loob sa bawat isa sa mahihirap na panahon na sumasalamin sa iyong kabutihan sa aming mga kilos. Panginoon, nananalangin din ako para sa karunungan sa aming mga desisyon. Naway lagi naming hanapin ang iyong patnubay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Nagtitiwala na ang iyong mga plano ay laging mas mabuti kaysa sa amin. Tulungan mo kaming makilala kung ano ang tama at kung ano ang mali at piliin ang landas na nagbibigay papuri sa iyo. Naway ang aming buhay ay pamunuan ng mga prinsipyo na sumasalamin sa iyong salita at maging ilaw kami sa isang mundong madalas na naliligaw sa kadiliman. O Diyos, naway ang aming pasasalamat para sa iyong kabutihan ay hindi kailanman maubos. Naway lagi naming maalala sa lahat ng sandali na purihin kapara sa lahat ng ikaw at sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Kahit sa gitna ng bagyo, tulungan mo kaming itaas ang aming mga tinig sa pagsamba na kinikilala na ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang hamon na aming kinakaharap.
Naway ang aming pasasalamat ay maging isang pang-araw-araw na gawi, isang paalala ng iyong katapatan at pagmamahal. Panginoon, hindi ko maaring kalimutan ang pagdarasal para sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Naway ang iyong pagmamahal ay maabot ang mga pusong matigas at naway ang iyong liwanag ay magliwanag sa mga anino ng kamangmangan at pag-aalinlangan. Naway sa pamamagitan ng aming mga buhay, makita ng iba ang iyong pagmamahal at mapalapit sila sa iyo. Naway ang mensahe ng Ebanghelyo ay kumalat bilang isang mabangong halimuyak, nagdadala ng pag-asa at pagbabago sa lahat ng makakarinig. O Ama, naway maging mga instrumento kami ng kapayapaan at pagkakasundo sa isang mundong nahahati. Tulungan mo kaming isulong ang pagmamahal at pagkahabag, lalo na sa mga oras ng hidwaan at pagtatalo. Naway maging mga tinig kami na sumisigaw para sa katarungan at naway ipaglaban namin ang mga walang tinig. Naway ang aming pananampalataya ay itulak kami sa pagkilos upang hindi lamang hanapin ang aming kapakanan, kundi pati ang kapakanan ng iba na sumasalamin sa iyong pagkatao. Panginoon, pinasasalamatan kita para sa bawat himalang nasaksihan ko sa aking buhay at sa buhay ng mga mahal ko. Naway hindi ko kailanman mawala ang kakayahang humanga sa iyong kadakilaan. Naway ang bawat tugon sa panalangin, bawat pagpapala na natanggap, ay maging paalala ng iyong walang hanggang pagmamahal. Naway lagi akong maging handa na ibahagi ang mga karanasang ito, ikinukwento ang iyong kabutihan at hinihikayat ang iba na magtiwala sa iyo. O Diyos, naway ang aking buhay ay maging isang patuloy na panalangin, isang tuloy-tuloy na pag-usap sa iyo. Naway hanapin ko ang iyong presensya sa bawat sandali ng araw na kinigilala na wala akong magagawa kung wala ka. Naway ang aking paghahanap sa iyo ay maging totoo at malalim na humahantong sa mas malapit at nagpapabagong relasyon. Sa huli, Panginoon, inihahabiling ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking mga panalangin, alalahanin at mga pangarap. Naway ang iyong kalooban na mangibabaw sa lahat ng aspeto ng aking buhay at naway maging palaging sensitibo ako sa iyong direksyon. Naway sa pagtatapos ng bawat araw, makita ko ang iyong kamay na gumagabay, nagpoprotekta at nagpapala sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Nakarating tayo sa pagtatapos ng isa na namang devosyonal at puno ng pasasalamat ang aking puso sa sandaling ito ng pagninilay sa makapangyarihang panalangin para sa mga himala. Sana ang mga salitang ibinahagi natin ngayon ay malalim na tumimo sa puso ng bawat isa sa inyo, nagdadala ng pag-asa, pagbabagong loob at bagong pananaw tungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa ating mga buhay. Lagi ninyong tandaan na ang panalangin ay isang direktang daan ng komunikasyon sa Diyos. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag natin ang ating mga alalahanin, inihaharap natin ang ating mga kahilingan at higit sa lahat, nakakaugnay tayo sa banal na kalooban. Ang bawat himala na hinahanap natin ay mas nagiging abot kamay kapag tayo ay buong pusong nananalangin, nagtitiwala na ang Diyos ay makagawa ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Itinuturo sa atin ang mga kasulatan na kung saan may pananampalataya, naroon din ang posibilidad. Kaya't sa ating pagdarasal, gawin natin ito nang may katsiyakang kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ating hilingin sa pangalan ni Jesus. Normal lang na makaranas ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ngunit sa mga sandaling iyon, dapat nating alalahanin ang kapangyahang nagpapabago ng panalangin. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga balakid, laging naroon ang Diyos sa ating tabi, handang makinig. Kaya't huwag mag-atubiling dalhin sa Kanya ang inyong mga laban at mga pangarap. Sa ating pagsuko ng ating mga alalahanin sa Diyos, binibigyan natin siya ng puwang upang kumilos sa ating mga buhay sa mga paraang madalas ay hindi natin inaasahan. Kung nararamdaman mo na sinusubok ang iyong pananampalataya o tila hindi natutugunan ang iyong mga kahilingan, tandaan na ang Diyos ay may perpektong plano para sa bawat isa sa atin. Minsan, ang itinuturing nating pagkaantala ay isang paghahanda para sa mas dakilang bagay na darating. Magkaroon ka ng tiyaga at patuloy na manalangin. Ang iyong pagpupursigi sa panalangin ay isang makapangyarihang patotoo ng iyong pananampalataya. Ngayon, hinihikayat kita na maglaan ng oras araw-araw para sa panalangin kung saan maaari kang makipag-ugnayan sa Diyos sa mas malalim na antas. Bakit hindi gawing isang gawi ito? Maglaan ng isang sandali sa iyong araw saan ka man naroroon at makipag-usap sa Panginoon. Ibahagi ang iyong mga kagalakan, mga pakikibaka, mga pag-asa, at mga takot. At huwag kalimutan na makinig sa tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan sapagkat nais din niyang makipag-usap sa iyong puso.
Inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng marinig ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Minsan, ang isang simpleng paanyaya na manalangin ay maaring maging kailangan ng isang tao upang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang ating mga patotoo ng pananampalataya at ang mga kwento ng mga himala ay maaring maghikayat sa iba na hanapin ang Diyos ng mas taimtim. Habang tayo nagpapaalaman, nais kong paalalahanan kayo na tayo ay isang komunidad na pinag-isa kay Kristo. Sama-sama, maaari tayong magtulungan sa ating mga paglalakbay ng pananampalataya. Huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba kung paano naapektuhan ng panalangin ang iyong buhay. Ang iyong mga karanasan ay maaring magsilbing gabay para sa mga taong dumaraan sa mahihirap na panahon. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, hinihikayat kitang gawin ito. Sa pag-subscribe, sasama ka sa isang pamilya na naghangad na lumago at tumibay sa pananampalataya. Nagbabahagi kami ng mga nilalaman na naglalayong bigyang inspirasyon at tulungan ka sa iyong espiritual na paglalakbay. At siyempre, i-like mo ang video na ito kung ikaw ay naantig na mensaheng ito. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay mahalaga sa amin at tumutulong upang maipakalat ang mensaheng ito ng pag-asa sa mas maraming tao. Naway ang kapayapaan ni Kristo na higit pa sa ating pangunawa ang magbantay sa iyong puso at isipan. At naway sa inyong pag-alis dito, dala ninyo ang katiyakang ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan at sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating asahan ang mga himala sa ating mga buhay. Magpatuloy kayong maging matatag at pagpalain nawa kayo ng Diyos ng sagana hanggang sa muli nating pagkikita.